Oh, let's continue. Konti na lang to. Tagayin na natin. Alam ko, napahaba yung kwento natin. Pero I know, brothers and sisters, no, the reason why I'm doing this is uh, I know na I'm not always there. Okay, to meet you, whether it's face to face or online, but I'm here. Okay, so tuloy natin. Documentary stamp tax. Deadline, 5th day after the close of the month when document was made. May ang dokumento, issued, signed, etc. Kailan ang deadline ng doc stamp? Eh, the 5th day of the following month, June 5. Ang cost ng loose doc stamp, 30 pesos, ha? Baka itanong sa board exam, how much is the loose doc stamp? Eh, binayaran sa PRC, 50. Baka yun ang isagot mo, 30 pesos lang yan. Sir, bakit ang mahal? Eh, bigyan mo naman ng ano, pabayaan mo ng tumubo yung bumili kasi nagpunta pa siya sa BIR dyan. Gumawa pa siya ng letter, nainitan, na masahe. Nagutom, pumila. Kaya kahit pa paano tumubo siya. 30 pesos lang yan. Ano mangyayari pag hindi walang doc stamp yung dokumento? Eh di hindi yan pwede maging evidence in court. Eh sa paano pag binayaran na yung doc stamp? Eh di pwede na maging evidence. Okay, eto yung matindi. Ang sabi kasi ng BOA, yung mga DST rates, ibibigay daw. Pero never pa silang nagbigay ng DST rates. Kaya, ang ating gusto sana, memorize the common transactions. Okay, ano ba yung common transactions? Ito ang mga common transactions. Ayan, common transaction yan, original. Okay, mga sale of shares of stocks. Ayan, kabisaduhin mo yan. Bank check, alam mo ba isang piraso niyan, 3 piso? Ayan. Debt instrument, ito common transaction din yan. Pag may utangan, ayan ang rate, 150 for every 200. Okay, pero kapag amount of debt is less than 1 year, i-apportion mo yan over the number of days. Lease, common transaction to. Lease, common transaction din yan. Kabisaduhin mo to. Sale of real property. Ayan ang mga common transactions. Kasi marami pa to. Actually, practically, lahat ng to nandito. Common transactions lahat to. Ayan o, nilagay natin. Ayan na pala o. Nilagay natin common transaction. Bakit? Kahit ito na lang kabisaduhin mo para anytime na may lumabas sa board exam tapos walang rate na binigay, you can basically will be able to compute. Okay? Parang alam nyo, historically speaking, dito sa mga examinees ng PRTC dati, ano, pag doc stamp yung katanungan, never namin naging problema to kasi nga sa mga exercises, meron na kagad tayo nito. Okay, so kabisaduhin mo lang lahat ng mga to, yung mga lahat ng yan. Okay? Excise tax naman, o types of excise tax. Dalawa lang to, specific and ad valorem. Sabi natin, pag specific, identified na kagad. Pag ad valorem, according to value yan. O ano ba yung mga excisable article? Ito yan. Alcoholic products. Alam mo ba, tinanong na minsan sa board exam, the following are excisable articles na distilled spirits except. Nilagay except. Yan ang tanong lang, simple lang yung tanong. Pero syempre, kung hindi ka manginginom, hindi mo alam. Well, not really, no? Oh, ano yung mga distilled spirits? Ayan, oh, parang merong mga espiritu. Eh, yung matatapang na mga alak, whiskey, brandy, rum, gin, vodka. Ang ang mga choices doon, ito yung sagot, yung beer. Hindi yan distilled spirit. Bakit? Fermented liquor yan. Sake, baka mamaya sick ang basa ng iba. Sake, tsaka mead. Mga beer ito, ayan. Variety ng beer. O yung wines, sparkling wines at tsaka champagne. Yan ang mga alcoholic products na excisable article. Yung tobacco naman, merong pack by hand. At tsaka ito, maximum of 20 pieces, including vape products. Yung vapor, vape yan. Okay, ano pa? Mga petroleum product, excisable article yan. Mineral product, kung tinanong dati kung alin ang distilled spirit, posibleng itanong din yung alin. Ito oh, baka itanong din. Teka. Baka itanong din, ano yung mga metallic at saka yung hindi metallic? Eh natural, yung metallic merong metal, iron, copper, gold, silver.
O dito, non-metallic. Alam ka namang merong metal ang buhangin, ang bato, di ba? Magkaroon ng ano yan, yung sand, magkaroon ng metal yan, ang gravel, limestone, clay, marble, pag nagkaroon ng metal yan, ewan ko na lang. Automobile, particle yan. Non-essential goods, mga jewelries, perfumes, toilet waters, yacht, other vessels for pleasure. Example, jet ski. Okay, non-essential goods yan. 20% ang rate. O, ito mga perfumes and toilet waters, last year. Bango! Yung mga toilet water. Ano ba yung toilet water? Ano ba pagkakaiba ng pabango sa toilet water? Ang pabango, talagang fragrance yan. Yung toilet water, ito yung less concentrated form. Ibig sabihin, ito yung kapag ang pabango mo ay perfume talaga, ay hindi yan mawawala. Pero kapag toilet water, example niyan, yung nababasa mo, Eau de Toilette. Tignan mo yung mga pabango sa bahay. Eau de Toilette. Ano pala yan? Toilet water. Ito, yan yung literal. Yung mga cologne, nawawala yan. So, yan toilet water yan. So, meron tayong computation dito. Okay, aralin mo na lang yung computation. Actually, alam nyo, para na sa akin, no? I don't expect the BOA to ask questions regarding excise tax computation. Imagine. Pero, of course, hindi natin pwedeng pagwalang mahala. Kaya nga nilagay natin dito eh. Kasi, magiging concern mo lang to kapag ikaw ay nagtatrabaho sa isang entity na nagbebenta nito, nagpo-produce niyan, nagkaano niyan, sila yung gumagawa niyan. Yan lang yung concern mo kung ikaw yung nagma-manufacture. Ayan paano pag hindi nagma-manufacture? O ikaw, yan, nag-import ka. Pero kung hindi ikaw yan, di mo kailangan yan. Ikaw, ilan ba sa inyo pupunta sa mga local manufacturer ng pabango or importer ng pabango? Di ba? Konti lang yan. Kaya dapat nice to know lang to. But anyway, we don't know, no? Possible, no? Ayan, itanong lang sa atin, how much is the excise tax on perfumes? On toilet waters, 20%. Yan sana yung mga tanungan, basic lang. Pero kung magpapakompute, ito na yung computation. Meron tayong illustration dito, galing to sa revenue regulation. Kaya, anong gagawin mo? Di aralin mo na lang. Nandyan lang naman to, basic lang naman to. Wholesale price lang yan, no? Wholesale price lang times rate times 20%. Tapos na simple. O, tapos total value ng as determined by the BOC. Yung BOC calculator, tapos i-multiply mo lang 12%, tapos na yung problema. CIF, ayan, no? Okay, 500%. CIF, cost insurance rate, in-import mo eh. O, di times 20% lang. May pabango pa to, sir, di ba? Tama. Sorry. May VAT pa to, tama. May VAT pa. Tingnan mo. Selling price 7.5. Excise tax 1.5. Magkano na ngayon ang gross sales? 9,000 times 12%. Yun ang basis ng VAT. So dito, 500,000. Okay, plus 20% excise tax, 600. Tandaan mo, di ba? Yung excise tax is part of the selling price. Gross sales yun. O di 600,000 times 12%. 72,000. 600,000 times 12%, 720, nabo. 600,000 times 12%, 72,000 ang magiging VAT niyan. Okay, o non-essential service, mga invasive cosmetic procedure lang to. The rate is 5%. Okay? Yung invasive, mga plastic at saka cosmetic surgeries. Mga pampaganda, excesses in light, di naman kinakailangan. Pero kapag non-invasive yan at saka reconstructive surgery, ay kinakailangan talaga yan, no? Aksidente eh. So exempt yan. So ito yung mga invasive. Ayan, nakalagay yan dyan lahat ng invasive. Imagine mo na lang. Tapos non-invasive, ito. Wala yung mga excise tax yan. Okay, yung mga body peel, face peeling, etc., injectable, etc., wala yan. Okay, sweetened beverages. Alangan naman tanungin tayo dyan. Pero again, we don't know, no? Tapos, summary of treatment of beverages, yung mga subject sa excise tax, safe SOCO, ayan, no? Sweetened tea, example, C2, carbonated drinks, lahat ng soft drinks, flavored water, Pocari Sweat, energy drink, Red Bull, sweetened juice drink, Tang, or yung mga orange, nalimutan ko na, other powdered drinks, nut milk, powdered drinks, extra Josh,
cereal and grain beverages. Ayan. Other non-alcoholic beverages, basta may sugar. Meron yan. Excise tax. Pero ito, mga gatas-gatas lang yan. 100%. Tignan mo, natural fruit juice ha. Natural vegetable juices. Pero dapat without added sugar. Without added sugar. Kasi pag may sugar yan, merong excise tax yan. 3-in-1 coffee. Well, ang mahirap kasi daw yan eh. Kaya tinanggalan ng... Actually, intention ng Congress dati, lagyan ng excise tax din yan eh. Ano nangyari? Nagkaroon ng clamor ang mga Pilipino. Ba't mo itatax yan? Mahirap yan. O, di ngayon, tinanggal. In-exempt. Dairy products, okay, not covered by the exemption. Example, margarine. Okay, keso, yan ay merong 12%. Okay, tapos excisable article base. Ayan na yung mga rate. Ito na, dito ka na lang mag-focus. Yung mga rates. Mga sigarilyo. Biruin mo, ad valorem na, specific tax pa. Tapos ayun ang rate, 5% on specific tax. Diyos ko po. Incremental. Mineral product. Ayan na yung mga rates. Basahin mo na lang to. Automobile. Pag purely electric, Tesla. Exempt sa excise tax. Hybrid. Yung Innova. Tsaka yung kung ano pa. Okay, 50% ng mga rates dito. Kung magkano man ang rates dito. Yan yun. Okay, ano pa? Other than purely electric, ito na yung gagamitin. So ako, ang sasakyan ko nandito sa threshold na to. Ang binayaran ko excise tax pala, 20%. Okay, so kung medyo mahal ang sasakyan mo, 50%, biluin mo, bumili ka ng sasakyan, 5 million. Plus 50% excise tax, 2.5. Di 7.5 na kagad. Wala bang VAT? Oh my God! Okay, ang sweetened beverages, again, nandyan lang yung mga rates. Persons liable, eto maganda to. Katanong na rin sa board exam to eh. Sino bang magbabayad ng excise tax? In general. Okay, tignan mo. Kung ikaw yung manufacturer or producer ng mga pabango, mga beer, mga nag-produce niyan, edi ikaw yung ikaw magbayad ng excise tax. Or, patay ka. Ganito yan. Halimbawa ako yung manufacturer producer. Before removal, from the place of production, meron nakabantay dyan ng taga-BIR. Sino yung BIR na nakabantay? Ito yung mga revenue officer assigned. Nakabantay yan. So ngayon, ako yung nag-produce or manufacturer. Bago ko ilabas yan, magbabayad ako ng excise tax. Sinong bumili? ABC Corporation. Dapat, kung ikaw si ABC Corporation, payment of the excise tax mo, yung return, excise tax return, bakit kailangan mong hingin? Kasi, kapag wala yan, ikaw yung nahuling may hawak niya, tatanungin ka na BIR, patingin ng proof ng pagbabayad ng excise tax mo dito. Pag wala ka proof, ikaw ang sisingilin. At saka ikaw naman talaga magbabayad niyan. Alam mo bakit? Kasi ganito yan. Ako yung nag-produce. Okay? Bebentahan kita ng 1 million. Sino gusto ko mo? Di ba? Yung excise tax is part of gross sales. So, ipapataw ko sa iyo yan. Kaya, kailangan talagang hingin mo sa akin ng excise tax payment. Ay, kung di, madodoble ka. Kaya, manufacturer, producer, or owner, or person having possession, sila yung magiging liable. Kaya kung tindahan ka, tapos bumili ka ng mga pabango, hingin mo doon sa pinagbentahan mo, ipatingin ng excise tax payment mo rito kasi siningil niya sa iyo yan eh. Dinagdag niya yan sa selling price mo eh. Pero pag imported, sigarilyo, alak, pabango, import mo yan, ay dapat, sino magbabayad ng excise tax? Natural yung importer, yung may-ari, o kaya yung person who is in possession. Halimbawa, may sasakyan dito, in-import, yung Bugatti na hinanap dati ni Idol Rafi, Tulfo. Hinanap niya, 300 million yung, 150 million yung halaga yata noon, 200 million. Sabi niya, sino may-ari na sasakyan na to? Oh,
Tapos wala palang record ng Pilipinas na pumasok sa Pilipinas yun, edi smuggled yun. If a person who is in possession of that article, imported yan sigurado, Bugatti, wala namang pagawa ng Bugatti rito. Edi siya yung sisingilin ng excise tax. Yan yun. Local sale, di ba sabi ko sa iyo kanina? Ako nag-manufacture, nag-produce. Pag binenta ko sa iyo yan, selling price, yung excise tax, ikakarga ko sa iyo, sisingil ko sa iyo yan. Plus 12% VAT kung batable. Ngayon, local sale, first buyer, ikaw yung magbabayad talaga niyan. Kung ikaw naman yung mag-export ng mga yan, ikaw ang magbabayad ng excise tax. Owner, sino yung lessee? Bakit lessee? Kasi ikaw yung may-ari halimbawa ng property na merong mineral exploration. Yan yun. Okay, or concessionaire, meaning or operator of the mining claim. Ikaw binigyan ng legislative franchise ng sanggunian na hukayin ng mga yan. Tapos export mo yung mga mineral products na nahukay. Aba, ikaw magbayad ng excise tax niyan. Unlawful possession, subject to penalty, 100,000 but not exceeding 200,000. Time of payment, sabi natin, ito yan ha, tatandaan mo. Bago ilabas yan sa customs sa place of production, dapat bayad ng excise tax. Pero kung imported yan, alam mo na to, before release from customs custody. So tandaan mo lang to, domestic, MAP yan, MAP. MOPO, manufacturer, producer, owner, at saka person having possession, MAP. Manufacturer, owner, producer, or person having possession. Okay, tapos ito namang imported PO. Kaya person in possession, importer or owner, sila yung mga person liable. Okay, so yan lang naman ang excise tax. At saka doc stamp. Bye-bye.